Hello friends, again welcome dito sa Biyaheng Biyaya. At kung makikita ninyo, ako po ay nandito sa isang lugar sa Sorsogon. You will see at my back yung pong Mount Bulusan, napakaganda po. And it is good to be here. And above all, napakaganda rin po na mag-share tayo ng mga salita ng Panginoon sa mga ganitong lugar. Okay, so pinag-usapan natin yung part 2 ng pagpapatawad ayon sa Diyos. Kasi magkaiba po yung pananaw natin sa pananaw ng Diyos patungkol po sa kapatawaran. Nang magpatawad po ang Diyos, hindi po niya pinalampas kahit po isang kasalanan natin, maliliit na kasalanan, malalaki, hindi niya pinapalampas. Lahat po yun ay pinagdusahan po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi basta-basta na nagpatawad lang sa atin ang Diyos, hindi lang po niya sinabi yun, bagkus meron po siyang ginawa kapalit po ng mga kaparusahan, ng mga sumpa na dulot po ng atin pong pagsalansang o pagkakasala. Ganun po tayo pinatawad ng Diyos. And we are perfectly forgiven. Once and for all, yung sakripisyo ni Jesus at yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo ay enough na po para ho sa forgiveness natin. At hindi na po natin kailangang mag-perform pa o gumawa pa para mapatawad tayo. Kailangan po nating sumampalataya at tanggapin ito sa ating mga buhay. Kasi whenever we believe and every time na maniniwala tayo na pinatawad na tayo ng Panginoon, naluluwalhati po ang ating buhay na Diyos dahil po ang kanya pong anak na si Jesus ay siya po yung napaparangalan sa lahat ng ito. So mabuhay po tayo sa mundong ito na dala-dala po natin yung forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa atin, hindi pa man tayo nabubuhay, pinatawad niya tayo. Hindi pa tayo na labas dito sa mundo. Nag-release na po ng forgiveness ang Diyos sa atin. Okay? So, kaya nga po tayo napatawad ngayon. It's because of Jesus Christ's work on the cross 2,000 years ago. So, hindi pa tayo nabubuhay in advance, binigyan na po tayo ng forgiveness ng Panginoon. So, ganun po yung ino-offer na forgiveness ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi nga po dito sa Romans chapter 5, verse 8, "But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us." Wow! So, makasalanan pa man tayo, namatay ang Panginoon at nag-release po siya ng forgiveness sa atin. Alam niyo ba na during those times sa Old Testament, yung forgiveness po ng mga Israelites ay advance ng 1 taon. Yung mataas na pari o high priest ay pumapasok po doon sa tabernacle at nag-sprinkle po ng blood para ho sa forgiveness ng kasalanan ng mga Israelites doon po sa Holy of Holies. At paglabas ng high priest, nagbubunyi po yung mga Israelitas dahil 1 year they were forgiven. Their sins were covered for 1 year. Pero ito pong ginawa ng Panginoong Hesus sa atin ay hindi lang po 1 taon. Alam nyo ba ang epekto nito? During those times sa Old Testament, tuon ng hayop yung nilalagay po doon sa tabernacle. But at this moment, ng si Jesus Christ po, ginawa niya yung alay, yung kanyang sarili, yung dugo niya mismo, ang kanya pong in-sprinkle sa tabernacle ng Diyos, no? The blood of the Son of God na napaka-puro, wala pong spot. Ganun po yung so pure, yung blood ng ating Panginoon, and so holy, and so blameless. Yan po yung in-sprinkle niya at sabi nga po doon, halos doon sa cross po ay halos yung pong lumabas na po nang inulos siya sa tagiliran ay tubig na po ang lumalabas sa katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, said po, lahat ng dugo ng Panginoon ay in-sprinkle niya for our forgiveness. And kaya nga po, hindi pa man tayo nabubuhay, in advance, napatawad na tayo. And again, yung epekto po ng blood ng Panginoon ay hindi lang po 1 year na nakuberan yung kasalanan natin, bagkus eternal. Wala pong katapusan. Okay? And hindi lang po nakuberan yung kasalanan natin, bagkus na-wash out yung sin natin. That's how you and I were forgiven in advance by God. Makasalanan pa man tayo. Sabi po sa nabasa natin, dinemonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin at namatay po siya para sa atin. So, ibig sabihin kung napatawad na tayo 2,000 years ago, may pagkakataon po tayo na
lumapit sa Panginoon at sumampalataya sa Kanya, tanggapin ito na forgiveness na ito na galing sa Panginoon by faith. And you will be instantly forgiven by God. At yung forgiveness na yun ay tuloy-tuloy na sa buhay natin. Kaya sa paglakad natin, tayo po ay dapat na lumalakad po sa forgiveness na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung effect ng forgiveness ng Panginoon, ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang po yung nakaraan natin at yung kasakalukuyang mga kasalanan, bagos pati yung mga hinaharap nating sin ay cover po ng forgiveness ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 7, verse 27, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once and for all when he offered up himself. Yung tinutukoy po dito, nagawa once and for all para ho sa kasalanan ng tao ay ang Panginoong Jesus. Yung sakripisyo niya, yung buhay niya mismo, once and for all po, isang beses lang po niya ginawa yon. Inalay niya ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan mo at saka sa kasalanan ko. Kaya ho, yung focus natin ay kailangan doon po sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Naggrabe ho yung epekto, yung kapangyarihan ng ginawa niya na napatawad tayo in advance. At kahit yung mga kasalanan pa natin, in the future, alam na po yan ng Panginoon and He died on the cross para po doon. Minsan nag-iisip ka, malamang isipin mo na hindi mo lang alam, pastor, yung ginawa kong kasalanan. Totoo po, hindi ko po alam kasi hindi mo naman sinabi sa akin. Pero you know what? Jesus knows what you have done. 2,000 years ago, alam niya yung sin na yan at sinakripisyon niya yan doon sa Calvary. Nagpakahirap po siya, pinagbayaran niya yon in advance. Kaya wag mong sabihin kung alam mo lang na grabe yung kasalanan ko, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Siguro kapatid, kailangan malaman mo rin kung gaano katindi yung sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa iyo. Para masabi mo rin na tunay nga na kahit gaanong kalaki ng kasalanan natin, ay yun po ay tinapos ng Panginoon, pinagsakripisyohan niya doon 2,000 years ago. Kaya wala pong kasalanan na malaki at maliit na hindi ho pinatawad ng Panginoon. Lahat po yun, walang pinalagpas ang Panginoon, maliliit o malalaking kasalanan ay pinagbayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. Okay po? The Lord has forgiven us. Sabi nga po sa Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west. Okay? So far has He removed our transgressions from us. Ganito po tayo pinatawad ng Panginoon. Gaano po kalayo yung kanluran sa silangan? Gaano po yung kalayo? Opposite. Ibig sabihin, hindi po yan magtatagpo. Ganon po inalis ng Diyos yung kasalanan mo sa iyong buhay. Yung sakripisyo niya, ang ginawa niya, yung pag-aalay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw po ay perfectly forgiven. You are totally and wholly forgiven by God. Minsan nag-iisip tayo, baka sabihin mo, pastor, di mo lang talaga alam yung ginagawa ko. And baka, pastor, yung tinuturo mo ay lisensya sa pagkakasala. Hindi ho. Actually, ito po yung susi ng tunay na pagbabago sa buhay natin. At ito yung susi ng hulagpos o pagka-break ng chain, ng tali ng pagkakasala sa atin. Kung malaman mo lang na you are totally and wholly and perfectly forgiven by God. Makakalaya ka po. Makakagawa ka ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Kasi ho, ito po ay bunga po ng naranasan mong kapatawaran sa iyong buhay. When you are forgiven and you know na pinatawad ka ng Panginoon, lahat ng gagawin mo ay mga bagay po na para sa kaluwalhatian ng Diyos na nagpatawad sa iyo. Meron pong kwento po doon sa Lucas 7, talatang 41 hanggang 47 at hindi ko na po ito babasahin sa inyo, basahin nyo na lang po. Ito po ay patungkol sa sinabi ng Panginoon na meron siyang statement doon sa specific verse na sabi niya, yung sa English sabi doon, those who are forgiven much will love much. Yung pinatawad ng mas marami ay mas lalo siyang magmamahal. Ito po ay patungkol doon sa dalawang tao na nangutang sa isang nagpapautang at yung isa halimbawa po nangutang siya ng 1,000, yung isa naman po ay 100,000. So, silang dalawa ay pinatawad parihas
ng inuutangan nila kasi wala silang maibayad. So sa tingin mo kaya, sino ang mas lalong makakaranas dito ng pag-ibig? Sino ang mas lalong makakaranas dito ng relief? Di ho ba yung mas nangutang ng mas malaki? Kaya nga dinagdag ng Panginoon dito, those who are forgiven much will love much. Kung alam mo na grabe ang kasalanan mo at grabe ang kasamaan mo at pinatawad ka ng Diyos, mas lalo kang magmamahal. Mas lalo mong mamahalin ang Diyos, mas lalo mong mamahalin yung kapwa mo. Ganun po yung sekreto. If you are forgiven much, you will love much. Kaya huwag mong iisipin din na sila pastor kasi dating mga basagulero, ito dating lasinggero, drug addict, mga matay tao, pinatawas. Hindi ako parehas niya. Hindi ko yung ginagawa. I'll tell you this, brothers and sisters, lahat tayo ay pare-parehas sa kanila. Hindi ka man gumagawa ng mga ginawa nila noon, pero yung sitwasyon natin sa harapan ng Diyos ay pare-parehas. Lahat po tayo ay patay sa harapan ng Diyos. At nang tumanggap tayo ng forgiveness sa Panginoon, pare-parehas din po tayong nabuhay. Kaya ho, whether you are like them or not like them, wala pong ano yon. Ang importante, bawat isa sa atin magkaroon po ng pag-unawa na kung gaano tayo naka-receive ng forgiveness sa Lord. Na kung wala yung pagpapatawad ng Diyos, wala tayong mapupuntahan. Wala na po sanang direction yung buhay natin. We are doomed. Nasa undercourse sana po yung buhay natin at yung atin pong future ay wala po sanang silbi. Distraction po sana yung hinarap na. But because of God's grace, yung biyaya niya na pagpapatawad sa atin, nandito po tayo, masaya, malaya, naglilingkod sa Panginoon, at minamahal at sinasamba ang ating buhay na Diyos. So, hanggang dito lang po muna ang aking ibabahagi. Watch out for more videos regarding the power of the grace of God dito po sa Biyaheng Biyaya. And let me just declare that you are greatly blessed. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, just believe na you are forgiven at mahal na mahal ka po ng Panginoon, and pray with confidence na you are totally forgiven. Wala ka pong guilt sa harapan ng Diyos. Kaya ho, lahat ng yung desire ngayon sa iyong puso, yung needs mo, I am declaring na ito po ay kinakatagpo ng buhay na Diyos sa pagkakataong ito. Ito po ang aking panalangin at deklarasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, thank you for watching. This is Larry Gracilla at ito po ang Biyaheng Biyaya.